Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR at ito nga mga karibin natin, ibalik now po. Senadora Marcoleta ang kailangan. Ayan mga kababayan, patungkol po riyan ang ating aalamin at bibigyan ng reaksyon ngayong araw na ito. Pero bago pong lahat mga kababayan, sa mga hindi pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel ay pa-subscribe naman po. At palike na rin po ng video ito. Maraming salamat at eto na nga, simulan na po natin to. So yan mga kababayan, bago po natin muling i-play ang video ito, pasadahan po muna natin ang mga nagte-trending na mga balita dito po sa mundo ng social media at unahin na po natin to. Nako, eto mga kababayan, sabi po na Representative Kiko Barsaga, hindi ipapakulong ng ICI si Romualdez dahil nagkasakit. Ang sarap talagang maging magnanakaw na congressman sa Pilipinas. Ayan mga kababayan, oo nga no. Bukod po sa hindi ipapakulong ng ICI si Romualdez, mga kababayan, masarap talagang maging magnanakaw na congressman sapagkat ikaw ay protektado ng mga kapwa mo magnanakaw sa gobyerno. Diba? Tulad nilang po ng isang ito, maipapakita po tayo na talagang pinoprotektahan nila ang mga magnanakaw dito sa ating bansa. Walang iba po kung di ang mga magnanakaw na congressman. Diba? Sino po ba itong tinutukoy ko mga kababayan? Maliban po sa nagsasabing hindi ipapakulong ng ICI si Romualdez na si Representative Kiko Barsaga, no? Ito naman isang senador, mga kababayan, no? Senador Erwin Tulfo. Ayun, kaysa BGC Boys, mga Diskaya, Erwin Tulfo bet maging state witness mga kong. Aray ko po, Pabor, itong balita mula po sa Abante News Online. Pabor si Senator Erwin Tulfo na gawing state witness ang ilang miyembro ng Kamara de Representantes kaysa sa mag-asawang Diskaya at mga tinaguriang BGC Boys o mga dating opisyal ng Bulacan First District Engineering Office. Ayan mga kabayan. Ano ang masasabi nyo dyan? No? Imbis na Diskaya at BCG Boys ang gawing state witness ay hindi pwede. Dapat nga si gawin ding state witness si Sergeant Orly Gutesa, di ba? Pero ang gusto po ni acting chairman ng Blue Ribbon Committee na si Erwin Tulfo, ang gusto niya pong maging state witness ay yung mga congressman mismo, no? Mga miyembro ng Kamara de Representantes. Dahil po ba ito sa nababalitang pwedeng gawing state witness, no? Si former House Speaker Martin Romualdez, no? Iba ka talaga, former speaker, no? Iba ang yung you're so powerful kung baga. Biruin mo dito, hindi ka pwedeng sabi dito ni Barsaga, no? Hindi papakulong ng ICI si Romualdez sapagkat nagkasakit. Ibig sabihin protektado, di ba? Dito naman pabor pa ang isang senador na gawing state witness ang mga congressman. Ano nga ba ang inaasahan natin dito kay Erwin Tulfo? Kasama niya ito sa pamimigay ng ayuda. Di ba? Or baka naayudahan rin ito. Di ba? Anyway, ano po ang inyong masasabi dyan mga kababayan? Samantala mga karibin natin sa ibang balita naman, ito pong si Teddy Casino. Sabi po dito, 27 billion pesos walang natira kahit piso. Ayan To be fair, no? To be fair to Vice President, hindi ba't dapat sumagot din ang presidente
Saan ginastos ang 27 billion pesos na confidential funds? Gaya ng Vice President, dapat sumagot din siya. Dahil sa ulat na nakalap namin, sa Malacanang, kahit piso walang natira sa 27 billion pesos na confidential funds ng presidente. Nakakaduda ata na ultimong piso walang natira. Nasimot, ayan ha. Ano yun? Yung natira dahil sobra naman tinago na lang. Nagtatanong. Tapos next year ulit another mas mataas na pondo. Tapos yung natira tago na naman. Ayan, pinatatamaan si presidente, no? Paano nangyari yun? Hinahabol natin ang vice president sa 125 million pesos. Sa tutuusin, barya lang ito sa 27 billion pesos ng presidente. Sagutin nilang dalawa, saan napunta ang perang yan? Hindi lang ang vice, dapat pati presidente, pera ng bayan, taong bayan yan no? Ngayon, kung parehong legit ang pinaggamitan, lahat dapat matakot maglabas, di ba? Etong presidente natin tuwing may issue ang humaharap, ang mga tuta niya, napapansin natin lagi umiiwas. Ang laging sumasagot sa atin, due process. Yun namang tagapagsalita, hindi naman na pinakikinggan ng taong bayan. Di ba? Di pa niya palitan, baka sakali may maniwala na. Alright? So, Teddy Casino po ang nagsalita niyan mga kabayan. So, dalawa pong pinupoint out niya dito. Una, yung tatlo pala. Okay? Yung 27 billion pesos na confidential fund ni presidente, walang natira kahit piso, saan napunta. Samantala, ang pangalawa naman po, yung 125 million pesos confidential fund ni Vice President Sara Duterte na pinag-usapan na nila. Ginawan pa nila ng ilang committee ang binuo nila para maging pag-usapan yan, imbestigahan yan, di ba? Ang pangatlo namang pinupoint out niya dito, bakit hindi ro palitan si Castro? Hindi naman pinaniniwalaan ng taong bayan at nandyan pa. Hanggang ngayon, nananatili sa Malacanang mga kabayan. Totoo naman no? Okay, sa pagkakataong ito, papalakpakan po natin si Teddy Casino, no? Kasi ano siya totoong sinasabi niya ngayon mga kabayan. Casino ba ito? Correct me if I'm wrong sa pangalan niya, wala kasing nakalagay dito, pero I think si Casino yata ito, no? Anyway, eto pa mga kabayan, last po natin pag-uusapan bago po natin i-play yung video. Eto po mga kabayan, isa pong retired two-star general na si Romeo Pukis ang nagsalita patungkol po dyan mga kabayan sa planong tanggalin ng gobyerno ang pensyon ng mga militar, retired military officials na naglalabas ng kanilang hinanaing patungkol po sa ating gobyerno. Sabi po dito, dahil sa fake news at pag-udyok umano ng sedisyon. Ayan sabi po dito ni retired two-star General Romeo Pukis, a military pension is an earned and vested right, not a privilege that can be withdrawn at will. Ayan mga kabayan, palakpakan po natin. Oo nga no? Pinaghirapan po nila. Hindi po pera talaga ng taong bayan yan no? It is their own money deducted no? Doon po sa kanilang salary for the future na magamit sa kanilang pagbabayad ulit sa kanila bilang pensyon, di ba? Tapos ngayon kukunin po. Yan po kasi ang pinalalabas nila. Na kapag ikaw ay salungat sa gobyernong ito, meron ka talagang pagkakalagyan, no? Ano ba, tinatakot nyo ba ang mga retired generals, mga kababayan? Anyway, ayan at least alam natin mga kababayan na tulad rin ng mga teachers, yung pension nila, it is being deducted no sa kanilang salary. A part of their salary is being deducted para dyan, ibabayad dyan sa pension na yan, di ba?
Hmm. Gaya rin sa SSS, di ba? O, pera rin naman ng taong bayan yan eh. O utangin, di ba? Pera ng mga members, ninegosyo sa mga members din, lokohan. Anyway, I know that everybody knows it, mga kababayan, pero wala tayong magagawa. That is the system. Okay? Ito na, pasadahan na po natin to mga kababayan at bigyan po natin ng reaksyon. Ito po ay patungkol kay Senator Rodante Marcoleta. Kasi ngayon mga kababayan, di ba kanina share po natin yung balitang ibabalik si Senator Ping Lacson bilang chairman ng Blue Ribbon Committee. Aba, umalma po ang taong bayan at gusto nila kung mayroon pang man pong ibabalik, hindi po si Lacson. Yan ay walang iba kundi si Congressman Rodante Marcoleta. Ito, pakinggan po natin at bigyan po natin ng reaksyon. Ito ang magandang balita na dapat malaman ng taong bayan at tila ayaw ipalabas ng mga bayarang media. Sadyang tunay nga talaga na hindi mananaig ang kasamaan laban sa katotohanan dahil sa wakas ay gumalaw na nga ang Senado matapos na maghain ng musod ang mga senador upang maibalik na agad si Senator Rodante Marcoleta bilang isang chairman ng Blue Ribbon Committee upang maituwid na umano ang baluktot na investigasyon patungkol sa maanumalyang korupsyon sa mga flood control projects na siyang panawagan rin ngayon ng maraming Pilipino. Ano nga ba kaya ito patotoo? Ating alamin. Pero bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lang sa aking channel ay huwag mo nang kalimutang mag-like, comment at mag-subscribe para lagi kang updated sa mga susunod nating video. Sadyang hindi talaga matututulan at matatakpan ng kasinungalingan ng Administrasyong Marcos ang buong katotohanan na maraming Pilipino na ang sobrang dismayado sa mga ikinakasang investigasyon ngayon patungkol sa maanumalyang flood control project dahil matapos nga ang questionabling pagtanggal kay Senator Marcoleta bilang chairman ng Blue Ribbon Committee ay tila nagkagulo-gulo na rin ang direksyon ng naturang investigasyon kaya't parang unti-unti ang lumulubog sa kumunoy ang katotohanan at nawawala na rin ng pag-asa ang taong bayan kung may mananagot pa nga ba at kung may maipapakulong pa bang opisyal ng gobyerno na umano'y totoong sangkot at tunay na mastermind sa maanumalyang flood control scandal kung saan bilyong-bilyong pisong halaga ang ibinulsa mula sa pera ng taong bayan. Kaya naman sigaw at panawagan nga ngayon ng maraming Pilipino na sana'y ibalik na sa lalong madaling panahon ang senador na si Rodante Marcoleta bilang chairman ng Senate Blue Ribbon Committee at hayaan siyang ituwid ang baluktot na direksyon ng investigasyon sa flood control scandal. Ngunit ang tila nakakalungkot na balita ay tila may namadali ng tapusin ng bangag na administrasyon ang investigasyon dahil halatang mayroon silang malaking isdang pinoprotektahan at pinagtatakpan dahil matatanda ang matapos nga ang nangyaring pasabog sa Senado kung saan ay inilabas ni Senator Marcoleta ang isang umano'y star witness na si Orly Guteza at tila nilaglag nga nito ang pangalan ng House Speaker na si Martin Romualdez kaya't matapos na ito'y pangalanan ay tila gusto na agad nilang tapusin ang investigasyon sa flood control scandal. Ayon kasi sa inilabas na balita ng Net25, nakatakdang tapusin ng Senate Blue Ribbon Committee ang investigasyon hinggil sa maanumalyang flood control project sa loob ng 2 pagdinig sa susunod na buwan. Ayon kay Acting Chairperson Senator Erwin Tulfo, ayon kay Tulfo, pansamantalang itinakda ang susunod na pagdinig sa Nobyembre 10 kung saan inaasahang ipapatawag nila si dating House Speaker Martin Romualdez at si dating Ako Bicol Representative Eli Saldico na kapwa iniuugnay sa umani kickback scheme sa mga naturang proyekto. Kasunod nito, sisimulan na ng komite ang bagong investigasyon. So, bigla ko lang naisip mga kabayan nung na-mention yung pangalan ni Elizalde, no? Kasi mga kabayan, si Alice Go, napakabilis po nilang napabalik sa bansa. Si Arne Teves, although nagkaroon po ng counting delay sa pagpapauwi, pero pinauwi pa rin nila sa ating bansa. Bakit ngayon mga kabayan, wala man lang tayong nababalitaan na aksyon, no? Aksyon ng gobyerno na pauwiin si Saldico. Tapos itong mga congressman
Okay? Pinagtatakpan pa itong si Saldico. Doon po sa pagkakansila ng kanyang pasaporte, hindi ra pwedeng gawin yon. Aba, talagang pambihira. Ninakawan na nga tayo, di ba? Ninakawan na nga ang bansa natin pero hindi pa natin magawang kansilahin yung kanyang passport. Grabe to. Sa umanay anomalya sa farm-to-market road projects ng DPWH at Department of Agriculture, iimbitahan ng komite si DA Secretary Francisco Chu Laurel Jr. upang magpaliwanag, at para sa buong detalye ng balita, narito't panoorin pa natin ang full video. Etong sinabi ni Senator Bongo, bakit siya pinag-iinitan? Pero sa katunayan, ilalatag ko po ang plano diyan ni Bongbong Marcos kasama po si Risa Hontiveros. Ito po. Ano to? I-cover up? Ano to, para ilihis yung atensyon sa totoong may kasalanan? Correct. Tumbukin niyo po yung dapat tumbukin. Mga totoong buhaya. Yung again, lagi ko po ipapaalala araw-araw dito sa... So tama po yung sinasabi dito ni Senator Bongo, no? Bakit kailangan ilihis nila? No? Si Senator Chis Escudero nagalit rin, di ba? Na nililihis nila yung pagtumbok sa totoong mastermind. Kasi imbis na doon sila mag-focus sa House of Representatives, napunta na tuloy sa mga senador. Di ba? Ngayon, si Senator Bongo naman ang kanilang tinitira, mga kababayan. No? Well, anyway, sana hindi po sila magtagumpay sa kanilang mga balak, masasamang balak sa ating pamahalaan, no? Kasi pag nangyari yun, mga kababayan, no? Wala, masasabi na talaga nating ang Pilipinas talaga pinamumunuan talaga ng mga kurap, no? Pero ngayon masasabi na talaga natin ang gulo ko, no? Pero talaga ngayon masasabi na natin pinamumunuan tayo ng mga kurap. Ibiruin mo. Sabi nga ni Prof. Malutikia, no? 1.2 trillion been stolen, no? Yun po ang ninakaw, mga kaubayan. So, paano mo hindi sa masasabing kurap? Trillion na po ang pinag-uusapan. Diba? Anyway, mga kaubayan, ano po ang inyong opinion, reaksyon patungkol po sa video ito? I-comment nyo na lang po sa baba. Maraming salamat po. Please don't forget to like the video. Maraming salamat po.